Jonathan Villarano Jr. and I'm from SBIT 4F. So ngayon po is ipapakita ko sa inyo yung 8 pinakamalagang group policy settings na dapat i-configure ng isang Windows administrator para masiguradong secure at kontrolado ang mga computer sa isang network. Papakita ko po sa inyo kung paano i-open yung group policy editor. So pipindutin po natin itong Windows R, then may lalabas po na run, then itatype po natin is gp edit .msc, then enter. Then papupunta na po tayo sa local group policy editor. Lagyan lang po natin. So, ang una ko pong ipapakita is kung paano i-disable ang control panel at settings. So, pupunta po tayo dito sa user configuration, administrative templates, then sa control panel. Then, meron po ditong nakalagay na prohibit access to control panel and PC settings. I-double click lang po ito. Then, lalabas po ito non-configure enable disable. Then, i-click po natin yung enable. Then, apply and okay. So, ginawa po natin yun para mapigilan po ang user sa pag-access ng system settings. Then, next na ipapakita ko naman po ay ang kung paano i-disable ang command prompt at PowerShell. So, dito po ulit tayo sa user configuration, administrative templates, then system. Then, makikita po dito yung prevent access to command prompt. Then, ito-double click lang po ulit. Tapos, click po natin yung enable. Tapos, meron po ditong drop down menu. Disable the command processing also. Click po natin and pindutin po natin yung yes. And apply. And okay. So, ginawa po natin yan para pigilan ng users na mag-run ng commands na makakasira ng system. So, yung pangatlo naman po na gagawin natin is kung paano i-block ang removable storage devices. Dito po ulit tayo sa user configuration, administrative templates, system, then removable storage access. Then meron po kayong makikita dito all removable storage classes, deny all access. Then i-click lang po natin, then enable and apply, then okay po. So ginawa po natin yun para protektahan po yung system natin laban sa malware or data theft. Then next ko naman po na ipapakita is kung paano pigilan ng pag-install ng users ng kung ano-anong softwares. So ngayon, pupunta tayo sa computer configuration. Then next, administrative templates. Then next is the Windows components. Then hanapin natin dito yung Windows installer. Then hanapin po natin yung prohibit user installs. Ito. Then double click din po natin. Then i-enable po natin siya. Then apply. Then okay. Yan. So, ayan po. Ang layunin naman po nito is
para maiwasan ng pag-install ng unauthorized or any malicious softwares sa isang PC. So, next naman po, ituturo ko naman kung paano i-disable ang Windows installer. So, balik po tayo dito sa computer configuration, administrative templates, Windows components, then Windows installer. Then, hanapin po natin dito yung turn off. Ito po, turn off Windows installer. Then double click, then enable. Then meron po ditong drop down. Pipiliin po natin dito is yung always. Para para tuluyang pigilan ng software installations. Kaya always. Then apply, then okay. So, ang ginagawa mo naman po nito is yun nga po, para kontrolado lang ng admin ang pag-install ng apps. So, yung admin lang po ang pwedeng mag-install ng apps. So next, pang-anim naman po is turo ko kung paano i-disable ang guest account. So, dito po ulit tayo sa computer configuration, Windows settings, security settings, then local policies, then security options, then hanapin po natin dito yung accounts, guest accounts. Ito po, double click po natin to and i-disable. So, yung sa akin po naka-disable na kasi yun po yung ano niya. So, yung layunin naman po nito is para pigilan ng hindi authorized na pag-access gamit ang isang guest login. So pang-pito naman po is turo ko kung yung hindi po mai-store yung LM-hash values ng passwords. So, punta po tayo sa computer configuration, Windows settings, security settings, local policies, then security options. Dito po ulit tayo. So, hanapin naman po natin dito is yung network security. Ito po, network security, do not store LAN manager hash value on next password change. Double click po natin to and then i-enable. So, yung sa akin po naka-enabled na. And okay. So, para sa naman po ito, para mas secure na password storage. Then yung pinaka last po is turo ko po kung paano pigilan ng auto restart habang gamit ang PC. Punta po tayo sa computer configuration, administrative templates, Windows components, Windows update, and then hanapin po natin yung no auto restart. Ito po, no auto restart with log on users for schedule automatic update installations. Enable po natin to, then apply and okay. So, ito po ay para maiwasan ng pagkawala ng ginagawa or kung anumang data na mahalaga dahil sa biglang pag-restart po ng PC. So, yun lang po yung 8 po na pinakamahalaga na group policies po na kailangan nyo pong implement kung gusto nyo pong maayos ang isang network para controlled
Yun lang po. Thank